Super Typhoon Goring, inaasang exit ng ating Philippine Area of Responsibility, mamayang hapon o gabi. Kasabay ng inaasahan ding pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility, si Prehana, mamayang hapon o mamayang gabi din. 94W, isa ng tropical storm according kay GMA, pero sa aking tropical cyclone sector na natiling nasa tropical depression. At magiging epekto ng enhance sa bagat sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon kasama ang Calabarzon at Metro Manila, alamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 30, 2023. Ang oras nating voice from ngayong umaga ay alas 10:19 na ng umaga. In a span of 20 minutes lamang ay pumitik agad sa halos 48 mm ang total rainfall sa amin sa Caloocan City ngayong umaga lamang at ang velocity nito na mahigit agad sa halos 80 to 90 millimeters an hour ang total ng aming velocity ng inulan dito sa amin sa Caloocan City. Sa ngayon, medyo tumilat-tila at may drizzle rain kaming naranasan ngayon. And so far sa ating Doppler radar, microwave satellite imagery, makikita natin ang kalat-kalat na pag-ulan nito, epekto ng enhance sa bagat. At ngayon yung umaga lamang ay itinaas na rin ang aking tropical cyclone sector sa aking dashboard, itong si 94W na tinawag na ngayong 11W as tropical depression. So i-update natin yung mamayang konti. And so far sa ating current conditions, overcast, gloomy, windy, and mostly cloudy. At anasahan ang moderate to violent rain showers ang aasahan dito sa amin sa Caloocan City. So expect ang buong Metro Manila ngayong maghapon. At sa ating lowest temperature na tala kaninang 9:53 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.9 degrees Celsius kaninang 9:53 AM. At kahapon nakapagtala kami ng maalinsangan na nasa 30.3 degrees Celsius, pero may tuturing itong comfortable na sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng maga, 10:20 AM. At kasalukuyang nasa intense rain kami na naman ngayon dito sa amin sa Caloocan at patuloy na pagtaas ng total rainfall sa amin na nasa 53.4 millimeters na. However, sa PH systems in past 24 hours, nangunguna po ang hinatuan sa may pinakamataas na temperatura, dyan sa may Eastern Mindanao, nasa 36.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature, stationary ulit sa 17 degrees Celsius ang Baguio City. At sa total na inulan ay ang lawag ang pinakamataas na sa 307 mm ang total rainfall since past 24 hours. Kung sisilipin natin ang mga areas ng mga malalakas na inulan mula sa Lawag area, sa may Sinait Station, Coron, Palawan, Subic Bay, Apari, Cagayan, Itbayat, Batanes, Baguio City, Iba, Zambales, Calayan, Cagayan, Basco, Batanes, hanggang sa Dagupan, Tuguegarao at San Jose sa bahagi ng Mindoro area. At ngayon ay dito naman sa Metro Manila ay kasalukuyan naman kaming inuulan ngayon at tuloy-tuloy na nasa pang 11 na kami at posibleng tumaas pa ito hanggang sa maghapon na tuloy-tuloy na pag-ulan sa amin sa Caloocan. So kung titingnan natin, ang total na rainfall so far ay ang Lawag ang nangunguna sa total rainfall. Kaya inaasahan mula paghapon ay binaha, lubog na sa ang bahagi na yan ng west portions at ilang bahagi dyan sa may northwestern Luzon, kasama na ang bahagi ng northwestern part ng Pangasinan, pababa nga po ng west portion sa Visayas kasama ang Palawan area. Which is na ibalita ko po yan kahapon. Siyempre dahil malamig at comfortable ang temperatura since kahapon, inaasahan po na mababa ang heat index namin sa Caloocan City na nasa 39.5 degrees Celsius lamang. So hindi na natin ibibigyan ng mostly detalye ang heat index sa amin sa Caloocan, pero sa weather station si Pag-asa kahapon since August 29, nangunguna sa may pinakamataas ang heat index. Halos sa tatlong area ang magkakapareho ang highest heat index. Infanta, Quezon, dyan sa Daet, Camarines Norte, at Borongan, Eastern Samar. Na pare-parehong nasa 43 degrees Celsius
ang init pandama. So walang masyadong critical na pagtaas ng heat index since kahapon. At and sa high tide and low tide ay may kasalukuyang high tide peak ngayon dyan sa may Manila Bay. Ingat na lamang po dahil bukod sa inuulan tayo ng violent rain showers ngayon at mataas po ang velocity na naman at 57.6 rain rate per hour Ingat po. At may 6 hours and 49 minutes tayo para mag-low tide o exact 5:17 p.m. At sa ating almanac ay sa mga bibiyahin ngayong Miyerkules, sumikat ang haring araw kaninang 5:43 a.m. at nasa lulubog ito mamayang 6:09 p.m. At ang ating tinatawag na sa international na Blue Moon, super moon po uli ito. Ikalawang super moon ito sa buwan ng Agosto, kung natatandaan ninyo. Expected mga mamayang gabi na po yan sa atin sa Pilipinas. Dahil 99% na po illuminated, considered full moon na po ito o super blue moon mamayang gabi. Pero dahil ay masama ang ating panahon sa Luzon, mukhang malabo naming makikita yan dito sa northern part ng Luzon. Pero sa mga taga Mindanao, masisilayan niyo po yan. So sa mga stargazings natin o stargazers natin sa katimugang bahagi ng bansa, pagkakataon ninyong kunan ng maganda ang good shot ng ating super moon na blue moon na tinatawag ng ating international gazers. At sisikat ang buwan mamayang hapon, 5:41 p.m. At saan lulubog ito kinabukasan na ng madaling araw, 5:34 a.m. At sa ating local weather, outlook natin para ngayong Miyerkules at hanggang bukas ng Huwebes ay maulap at violet rain showers ang asahan natin maghapon. Di na natin sasabihin kung 100% dahil kasalukuyan nga pong inuulan tayo ngayon. Bukas, cloudy skies din na maghapon na may localized thunderstorms at 100% pa rin ang asahan ng pag-ulan epekto ng enhanced sa bagat sa Metro Manila. Sa ating local weather advisory na itala sa data feed mula kay Pag-asa sa ating website, kaninang 4 o'clock AM nila ito ipinost ay namataan ang sentro ng mata ng Super Typhoon Goring na ibinalik nila as Super Typhoon category as usual. Ay dito ito sa may vicinity ng Batanes Group of Islands sa may Samtang Island na may maximum sustained wind of 195 km per hour. Malapit daw ito sa gitna at bugsong maabot ng 240 km per hour. Kumikilos ito ng hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. So bumibilis po ang pagkilos nito according kay Pag-asa. Pero dahil kaninang 4 o'clock AM ito, i-update natin ngayong umaga ang latest na posisyon ngayon ni Goring kung nanatili pa rin ba sa ganyang kabilis ang kanyang pagkilos. Well, dahil sa inaasahan na pag-inansang habagat sa bang bansa ay nakataas pa rin ang gale warning natin sa halos buong northern Luzon of coast, mapa-west man yan o eastern of coast, hanggang sa buong bahagi ng West Philippine Sea. Bawal pa rin po lumayag ang ating malita sa sakyang pandagat mga puksa, maging sa may eastern portions ng Bicol Region at Eastern Visayas. Medyo wag lamang lalagpas siguro around 5 nautical o to 10 nautical miles para hindi abuti ng mataas na pag-alon. Kaya sa mga kababayan natin sa may bandang Eastern Visayas at Mindanao, medyo kaya pa naman lumayag ang ating malita sa sakyang pandagat, maliban na lamang na lalagpas kayo ng at least 5 nautical miles. Pero sa buong west portions ng West Philippine Sea ay nakataas pa po sa 1.25 meters ang alon, kaya wag muna lumayag ang ating malilit na sasakyang pandagat dyan mga folks Sa ating drought classification at total monthly rainfall natin sa ating PIMO weather page monitoring, makitang nasa at least normal to above average rainfall ang bahagi nito ng portions ng Cagayan Valley, yung mga reddish portions na yan, at ilang bahagi ng bandang Isabela. Sa may bandang kanluran naman ng bansa, sa may Mindoro, medyo bahagyang nagno-normal average to above ang Oriental Mindoro, at ilang portions ng bandang west portions sa Visayas, sa may Panay Island, at ilang probinsya sa Bacolod area. Pero sa bahagi ng Mindanao, medyo below normal pa rin ang average rainfall at way below normal sa lahat ng bahagi, lalo na sa may Bicol Region at east portions ng Visayas. So, medyo nakakataas-taas na rin kahit paano ilang parte ng bansa natin ng above average rainfall. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po sa ating infrared heavy rain potential. Kitang-kita ang napakalawak na central eye nitong si Super Typhoon Goring. At makikita yung lawak ng kanyang pinaka-central eye wall nitong si Goring ay umaabot ng 190 km ang diametro niyan. So medyo malawak po.
Pero yung kanyang diameter radius ng buong circular circulation ni Super Typhoon Goring ay nasa maximum of diameter na 560 kilometer ang lawak o diametro ng laki ng bagyong ito. So may tuturing pa rin medyo maliit at compact itong si Super Typhoon Goring despite na napakalakas ng kanyang kategory. At expected sa buong extreme northern Luzon, hindi na natin isa-isahin yan. Asahan po ang mabugso, violent at inaasahang gale forces na umaabot ng lagpas 80 to 120 kilometers per hour ang bugso ng hangin dyan, lalo na sa Batanes Copop Island. So kapit lang mga folks, kabilang na ang Ilocos Norte, ang buong bahagi ng Cagayan, at maging dyan sa parte pa rin ng Isabela. Siyempre, kasama na ang Ilocos Sur, pababa na po yan ng La Union, kasama na ang Benguet, at dyan sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, hanggang Pangasinan na po yan, hanggang dyan sa may bandang Central Zone, makakaranas po tayo ng bugso ng gale force of wind dahil nga po sa inflow ng hatak sa enhanced babagat na mas mararamdaman na ngayon maging sa Metro Manila. Kaya yung South Quadrant kasi ni Super Typhoon Goring ay nasa portion na po na umaabot ng Metro Manila, kaya yung paghatak sa enhancement ng ating habagat ngayon o southwest monsoon, aabot na ngayon yan hanggang Metro Manila. Siyempre, ang buong mula Central Luzon hanggang Calabarzon na po yan, hindi na natin isa-isahin yan. Asahan po ang maghapon na moderate and violent rain showers at ilang mababahagi na yan ng Central Luzon, kasama na ang buong west portion ng Zambales, pababa ng Bataan, kasama po ang Metro Manila ha mga folks. Inaasahan maghapon po magiging mas makulimlim ngayon sa atin, kasama na ang bahagi ng Calabarzon hanggang dyan sa Bayboy west portions ng Mimaropa, so occidental o oriental Mindoro man yan, at sa buong bahagi ng Palawan. Ingat po sa mga pagbaha since kahapon ay mga nakakaranas na ngayon ng magpagbaha. Mula pa kahapon ang kanlurang bahagi ng west portion sa Visayas at ilang bahagi ng Palawan, lalo na sa may Mindoro. Expected ang ating lokal na pamahalaan para sa Disaster and Coordinating Council natin ay napaghandaan na yan at tumutulong na ngayon yan sa mga nasalanta mula pa kahapon. At hindi na natin isa-isahin yan dahil halos ang buong Northern Luzon kasama ang Metro Manila at Southern Luzon ay makakaranas pa rin, lalo na sa buong kanluran ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Makakaranas ng heavy rain potential to violent rain showers, lalo na sa extreme northwest ng Luzon. At wala dyan sa may bahagi ng Bicol Region, mula Camarines Norte hanggang dyan sa isla ng Catanduanes, magiging katamtaman at may mga parte tumuslik o itong iiral, although improved weather conditions dyan ay makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayong maghapon dahil yung edge ng monsoon trough na nahatak mula kay Super Typhoon Goring ay nagpapang-abot sa pagitan niya ng Camarines Norte. So asahan pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Asama na ilang bahagi ng Southern Luzon mula sa Marinduque, Maparomlon man yan o Masbate. Siyempre, ang west portion ng Visayas mula dyan sa Panay Island hanggang Negros region ay although unti-unti nang nagiging pumapanatag ang panahon dyan, pero magiging mostly cloudy pa rin ang iiral at may mga ilang pag-ulan o kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog pa rin. Hindi gaya kahapon ay medyo kalmado na unti-unti ang bahagi niya ng west portions ng Visayas, especially sa Panay Island at Negros region. Ang Central Visayas hanggang Eastern Visayas magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa area na to mula sa Eastern Samar Region hanggang Cebu at Bohol areas. Isolated at forecasted lamang ng mga pag-ulan ang iiral dyan dahil hindi na masyado umaabot ang trough o monsoon trough ni Super Typhoon Goring dahil unti-unti na itong nasa upper quadrant o west portion quadrant ng ating bansa. Ano ba yung west portions quadrant ng bansa? Kung titingnan nyo sa vertical nito ng aking iginuguhit, ayan o. Yung west portions, ito yung east portion quadrant. Ito yung west portions at ito yung east portions. So yung area ng west portions makakaranas pa rin ng mga most of rain showers. Pero sa may east portions, kabilang na ilang parte ng Bicol Region at Eastern Visayas ay medyo hindi na masyado, mga isolated na lamang at kalat-kalat na pag-ulan. So nabanggit ko na nga po ang buong Cebu area pati ang Bohol area. Siyempre pagdating sa may Mindanao, kaibahan sa may west monsoons, lalo na sa may Zamboanga Peninsula, magiging parte tumusligaw din pa rin ng iiral at may mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, especially sa hapon o sa gabi, dahil yung edge ng southwesterlies ay medyo umaabot pa rin dyan, dahil sa may west portions o west quadrant ng ating bansa ay medyo mayroon pa rin monsoon trough na nahahatak papunta sa inflow nitong si Super Typhoon Goring. Pero pagdating sa may bandang silangan ng Mindanao ay magiging maliwalas, pero may mga part dito musikaw ding iiral dahil mayroong mga surface trough na nasa silang bahagi ng baybayin ng Pasipiko.
So magkakaroon ng mga isolated na showers lamang sa maghapon, especially sa may eastern portion ng Mindanao. So asahan po ang maalinsangan dyan maging sa Surigao del Norte, Northern Mindanao hanggang Compostela Valley niyan at buong bahagi ng Sorsogon. So makakaranas ang area na yan na medyo maalinsangang panahon at ilang mga kaulapan lamang at isolated rain showers. Pero mula sa may bandang BARRM at papasok ng Zamboanga Peninsula, magiging part nito mo Surigao di pong iiral at may mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo na sa bahagi nito ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Hulusulu. So mostly ng west portions ng bansa, lalo na sa buong areas ng Northern Luzon kasama ang Metro Manila at Mimaropa at ilang parte ng Calabarzon ay mas makakaranas po ng bugso ng hangin, gale forces of wind na lumalagpas ng 80 km an hour at hanggang violent rain showers na inaasahan na lalagpas ng 50 mm ang rain velocity. So ingat po sa mga pagbaha at wag naman sana mangyari ang pagguho ng lupa. Sa mga sasalantahin, mag-evacuate na lang po muna, makipag-coordinate sa ating local LGUs, lalo na sa disaster preparedness sa ating lungsod. At diretso naman tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector ay nanatiling nasa 3 ang ating binamatay na low pressure area dahil itong si dating bagyong dahil si dating tropical storm Damray ay inalis na ng aking tropical cyclone sector. So sa ngayon, sa West Pacific Basin natin ay 3 na lamang ang ating binamatayan kasama na si Super Typhoon Saula o local name Goring. At as of 10:30 AM na ngayon ay ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 922 hectopascals na po. So ang kanyang 10-minute average wind speed ay nasa 185 km pa rin at bugsong umaabot ng 230 km per hour. Kumikilos ito ng medyo bumabagal na uli at 14 km pa northwest ang kanyang kilos. Pero sa 10-minute average wind speed na natili pa rin nasa category 5 super typhoon itong si Goring at 250 km per hour at bugsong umaabot ng 313 km per hour. Samantala, itong si Prehana na inasa natin ngayong hapon o gabi ay ipapasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility mga folks at tinaas na rin sa tropical storm na bilang tropical storm sa aking tropical cyclone sector. Nauna ito kaninang maga na itinaas ni JMA as tropical storm. Ngayon ay sumabay na aking tropical cyclone sector at as of 10:30 AM ay ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 991.25 hectopascals na ngayon ito. At ang kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 89 km per hour na ito at bugsong umabot ng 111 km per hour. Kumikilos ito ng medyo mabagal at 9 km per hour pa west-northwestward. At asahan nga mga mamayang hapon o bandang gabi mamaya ay papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility na tatawagin sa local name na Hana. At samantala itong C94W at naging 11W na ngayon na tumaas na ngayon as tropical depression na si 11W. Ang kanyang central air pressure na ngayon ay nasa 1,004 hectopascals. Ang kanyang 10-minute average wind speed na ngayon ay nasa 50 km per hour at bugsong umaabot ng 63 km per hour. At kumikilos ito ng mabagal din pa hilagang kanluran, pa-slight sa bilis na 8 km per hour. Ngayon ang tatlong bagyong ito, namataan ang mga sentro nito as of 10:30 AM. Namataan na ngayon sa may layong 112 km kanluran ng Saptang Island sa bahagi pa rin ng Batanes Group of Islands. So medyo malayo na ito sa distansya ng Saptang Island o ng bahagi ng Babuyan Island. Itong si Super Typhoon Goring. At inaasang lalabas na ito maya-maya nitong mamayang hapon o mamayang gabi. So, yan po ang layo niya ngayon. At mula naman sa distansya kay Prehana, susukatin natin ang actual na distansya nito, ay nasa layo namang 1,465 kilometers. Silangan ito ng Basco, Batanes. So, papasok na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, mamayang hapon o gabi na rin, kasabay ng pag-exit ni Super Typhoon Goring. Kung ang distansya nito mula sa pinaka-border ng PAR ay approximate na sa layong 108 km na lamang mula sa border ng PAR na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, itong si Prehana. Samantalang itong si 94W o 11W, dahil tropical depression category na siya, ay since mahigit 3,500 km pa naman ang layo nito mula sa silangang bahagi ng bansa,
hindi na natin masyado ito concern dahil ang kilos nito so far ay pa-north, northwestward ito ang kanyang direksyon. So napakalayo, ang significant ito makaka-apekto rin sa bansa. Hindi masyado magiging threat ito sa bansa, itong si 11W. So hindi natin masyado i-focus ang report dyan, maliban na lamang kay Tropical Storm Haikui o Prehana na yung paghatak sa abagat, take note yan mga folks ha, magsisimula na naman yung magpapa-enhance oras na pumasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi dyan sa bahagi ng kanluran ng West portion ng Visayas at West portion ng Mindanao, lalo na kapag ito ay umabot sa severe tropical storm o typhoon category habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Paghandaan po kung sakaling lumala na naman ang enhance ng ating southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kung sisilipin naman natin yung ating automated tropical cyclone sector na gawa ng inyong lingkod, at kung titingnan natin ay ina-expect nga na i-exit ito ng PAR at ikilos pa rin ito pa northwestward mula dito kay Super Typhoon Goring at i-exit nga ito mga mamayang gabi o hapon. At ina-expect naman itong si Prehana ay papasok din mamayang hapon o gabi. At expected naman o approximate lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility itong si Prehana in around 78-hour period or by August 31, 2023 o unang araw na ng September 1, 2023 na po ito posibleng umexit ng ating Philippine Area of Responsibility. Probably mga bandang tanghali o hapon ito e-exit ng PAR, bandang August 31 siguro ng gabi or bukas na po yan ng umaga o hanggang tanghali na e-exit ng ating Philippine Area of Responsibility by September 1. So, medyo pagitan. Ang e-exit ito either gabi o madaling araw o magbadaling araw ng September 1, 2023 ang approximate time na lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Prehana. At itong si 94W, makikita nyo naman ang kanyang trajectory ay napakalayo o wala pang significant threat na lalapit man lang sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung kukunin natin yung mean track nito, yung most of accurate track niya, ayan, ay napakalayo o hindi man lang ito lalapit sa border ng ating Philippine Area of Responsibility. According yan sa aking automated tropical cyclone sector ngayong araw. At titingnan pa rin natin yung mga galaw niyan dahil every hour ay gumagalaw po ang ensembles na yan, automatic po yan na nag-re-reflect sa aking webpage. At kung sisilipin naman natin, ang ating global spectrum model na ating ginagamit ay walang significant na ganon din ang nagiging track nito at wala namang susunod sa kanilang tatlo na bagong tropical wave o low pressure area na ating binabantayan. Ayan po, kung titingnan natin sa kanilang mean sea level pressure, kasabay ng pag-exit at pagpasok nitong si Prehana, ay itong si 94W naman ay may pinapakitang kikilos ito pa north-northwest o west-northwestward. At merong isang bagong low pressure na ipinapakita na magkakaroon ng development paglayo nitong si Prehana. Approximate ito by September 2 o September 3, 2023. Ayan po. Nasa 1,002 hectopascals yung kanyang central air pressure nito. At nasa border ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mangyayari man itong forecast na ito na ipinapakita ng Global Spectral Model ng GMA, ay posibleng tawagin ito as 95 o 96W. So, obserbahan natin kung mangyayari yan at base sa mga computer models naman ng GFS ay wala namang significant na pinapakita na kasunod kay 94W. So, kung titingnan natin ay wala pang masyadong significant ito. So, babantayin pa rin natin. At kay ECMWF, ganun din, walang masyadong significant na susunod kay 94W maliban sa pinakita kanina sa ating global spectral model. Ganun din kay NAVGEM. So, very aggressive. So, yung tatlo lamang ang ating nakikita rito sa mga computer models. Maging sa ating West Pacific Basin ay wala pa naman masyado dahil masyadong very broad yung ipinapakitang tropical wave dito na kasabay ni 94W. Na kumikilos nga pa north-northwestward. So far, obserbahan na lang natin itong pinapakita ng Global Spectrum Model ng GMA by September 2003 kung ito ay magiging si 95 o 96W. Mag-update ako sa aking Facebook page kung magiging significant itong pinapakita ng forecast na ito hanggang sa huling araw
ng Agosto. At sa asahan natin na inahan sa bagat, makakaranas ng above red flood warning ang babahain ang area na ito ng Mimaropa at west portions pa rin kasama ng Panay Island at Negros region, lalo na sa bahagi ng Bacolod City pababa ng Sipalay. Sa bahagi naman ng Western Luzon at Northern Luzon ay mula dyan sa bandang Calabarzon, bahagi ng Batangas at Cavite, at dyan ay sa bandang Quezon City hanggang Rizal, Taytay Rizal kasama na. Sa may northwest portions naman mula sa buong Angeles City at dyan sa bahagi ng Bataan. At dyan sa may extreme Northern Luzon, nakataas sa red flood warning ang buong Ilocos Norte, Apari, at bahagi ng Santa Ana, Cagayan. Yan, sa bahagi ng Cagayan areas. At dyan sa may Cordillera Administrative Region at Ilocos Region pa rin medyo nakataas. Kasama na ang bahagi ng Babuyan Island at Batanes Group of Islands na nakataas sa General Flood Warning. Kaya ingat po sa mga babahain pa rin na aasahan maghapon, lalo na ng mga taga-extreme Northern Luzon. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 30, 2023. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 30, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit namin anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga ibang detalye na hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita nyo lamang yan sa left side ng aking webpage kung nakatingin kayo sa inyong mga monitors. At sa mga data na gusto niyo malaman real-time mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.